Sa nakaraang bahagi, naipakita kung paano madaling tinalo ni Legion si Imyango at natuklasan niya ang isang malaking lihim tungkol sa kabulukan ng pamilya Northern Heaven. Samantala, sa ibang lugar, humiling si Soren ng paliwanag mula kay Moyong tungkol sa malaking pagbabago sa ugali ni Legion. Muling ipinakita ang eksena kung saan seryosong nakikipag-usap si Moyong kay Soren. Inamin niyang may matindi siyang kutob na bumabagabag sa kanyang damdamin. Sa mabigat na tinig, sinabi ni Moyong na ituring na bulong lamang ang lahat ng kanyang sasabihin, at hindi isang tiyak na katotohanan. Ngunit napansin ni Soren ang bigat ng ekspresyon ni Moyong at nakaramdam siya ng kaba. Dahil dito, napagtanto niyang may kinalaman iyon sa nangyari kay Legion, kaya't pinilit niyang ipaliwanag ng buo ni Moyong ang iniisip nito. Sa puntong iyon, nagsimulang ikwento ni Moyong ang nakaraan ni Legion, isang bahagi ng buhay na nagbago ng husto sa kanya. Noong kabataan ni Legion, nagkaroon siya ng matibay na ugnayan sa isang samahang kilala bilang Asul na Dagat. Sa alaala, makikita ang batang Legion na masayang kumakain kasama ang mga kasapi ng grupo. Mainit ang samahan at puno ng halakhakan. Isa sa mga kasapi ang pumuri kay Legion dahil sa kanyang pag-iisip na lampas sa kanyang murang edad. Habang kumakain, nagbahagi si Legion na nang unang beses niyang marating ang Jiangho, labis siyang nabigla dahil sa dami ng masasamang tao roon. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagdududa sa mga aral ng kanyang ama. Naisip niyang baka mali ang lahat ng itinuro sa kanya. Ngunit nang makilala niya ang mga kasapi ng Asul na Dagat, nagbago ang kanyang pananaw. Unti-unti niyang naisip na tama ang kanyang ama, sapagkat mayroon pa ring mga taong kumakapit sa kabutihan at katarungan sa mundo ng Jiangho. Masayang-masaya ang batang Legion sa panahong iyon, para bang muli siyang nakatagpo ng pag-asa. Isang kasapi ang ngumiti at nagpaliwanag na ganoon dapat ang asal ng tunay na mandirigma ng Jiangho. Hinikayat nito si Legion na itanim ng malalim sa puso ang aral na iyon. Buong sigla namang tumanggo si Legion at nagpahayag na hindi niya iyon kakalimutan. Masaya pa niyang ipinaalala ang pangako ng kanyang senior na isasama siya sa Danau Asher. Sa sagot ng lalaki, sinambit nitong hindi lang doon kundi kahit saan pa gustuhin ni Legion, handa siyang samahan ito. Ipinahayag ni Moyong kay Soren na labis ang paghanga ni Legion sa lalaking iyon. Totoong ang tinupad ng lalaki ang kanyang pangako, dinala niya si Legion sa Danau Asher at nakasama pa silang tumulong sa mga taong biktima ng kasamaan. Ang mga araw na iyon ay napuno ng halakhak at kagalakan. Para kay Legion, ang lalaking ito ay hindi lamang guro o kaibigan, siya ay naging sagisag ng pag-asa at kabutihan sa gitna ng marahas na mundo. Ngunit dumating ang isang araw na lahat ay nagbago. Nakita ni Legion, habang nakatayo at nanginginig, ang isang tagpong hinding-hindi niya malilimutan. Isang lalaki ang inararo sa kalsada, nakagapos ang mga kamay at may nakasabit na tabla ng parusa sa kanyang leeg. Nagtipon ang mga tao upang panuurin ang nakakahabag na pangyayari. May mga bulong-bulungan sa paligid. May nagsabi na ang lalaking iyon ay nagpapanggap na mabuti sa harap ng iba ngunit palihim na nagnanakaw. Sinabi pa nila na baka dahil ang nasaktan ay ang asosasyon ng Mighty Tiger, napilitan ang Orthodox Alliance na makisama kay Ginoong Jiang. Maya-maya, isang mandirigmang may dalang espada ang nagsalita ng malakas. Ayon sa kanya, ang nakagapos ay isang walang hiya na magnanakaw na walang karapatang tawaging mandirigma ng murim. Habang nakikinig si Legion, biglang lumingon ang lalaking iyon at nagtama ang kanilang mga mata. Kahit sugatan at puno ng pasa ang mukha ng lalaki, binigyan niya si Legion ng banayad ng ngiti, isang ngiting tila may nais iparating na hindi mabibigkas. Pagkaraan, muling narinig ni Legion ang boses ng mandirigma, ang lalaki ay nakatakdang pugutan ng ulo sa harap ng madla sa susunod na araw. Nanatiling tulala si Legion, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang mundo na akala niya'y muling nagkaroon ng pag-asa, bigla na namang gumuho sa kanyang paningin. Makalipas ang ilang oras sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa loob ng kulungan, makikita ang dalawang lalaking magkatapat na nakaupo. Sa pagitan nila ay may nakalapag na bote at isang baso ng alak, tila hudyat ng isang mapait na pagtatapos ng isang alaala. Sa loob ng kulungan, nakaupo ng payapa ang lalaking nakatakdang bitiyin kinabukasan.
Sa kabilang panig, nakatanaw si Legion na inihiwalay lamang ng mga halijing kahoy ng piitan. Sa mahinahong tinig, sinabi ng lalaki kay Legion na anuman ang dahilan, mali pa rin ang gumamit ng karahasan laban sa mga bantay dahil ginagawa lamang ng mga ito ang kanilang tungkulin. Ngunit iginiit ni Legion na pansamantalang pinatulog lamang niya ang mga bantay. Sa labas nga ng kulungan, makikitang nakahilata at walang malay ang mga tagapagbantay, bunga ng lihim na pag-atake ng batang Legion. Habang nakaupo pa rin sa kanyang pwesto, pinilit niyang magsabi ng buong katotohanan ang lalaki, at binigyang diin na may 3 pang iba na sangkot sa pagnanakaw. Dito nagsimulang magpaliwanag ang lalaki. Inamin niyang maraming tao ang nalinlang ni Ginoong John, at ang kanilang mga ari-arian ay kinuha ng sapilitan. Ang 3 kasamahan niya ay hindi simpleng magnanakaw, tinangka lamang nilang bawiin ang yaman na orihinal na pag-aari ng mga mamamayan. Alam kong mali ang magnakaw, dagdag pa niya, ngunit wala nang ibang paraan. Mariin namang tumutol si Legion at itinanong ng may taas ng boses, kung hindi nga sila nagkasala, bakit siya ang ipinagkanulo? Ngunit nginitian lamang siya ng lalaki, isang ngiting puno ng pait. Ipinaliwanag nito na kusa niyang pinasan ang kasalanan. Kung mayroon mang dapat sisihin, mas mabuti nang siya na lamang. Aniya, mas may silbi pa para sa Jiang Ho na mabuhay ang kanyang 3 kaibigan dahil higit ang kanilang kakayahan kaysa kanya. Binigyang diin pa ng lalaki na kung sakaling naparito si Legion upang tulungan siyang tumakas, mas mabuting kalimutan na ang ideyang iyon. Kung bigla siyang mawala, tiyak na pagdududahan at pahihirapan ang 3 niyang kasamahan. Kaya para sa kanya, sapat nang mailigtas ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng sariling sakripisyo. Ngunit aminado siyang may isang bagay lamang na nagpapabigat ng kanyang dibdib, ang kalungkutan na mararamdaman ni Legion dahil sa kanyang kapalaran. Nanahimik si Legion, ibinaba ang kanyang tingin, at napaluha. Sa ilalim ng niyebeng unti-unting bumalot sa paligid, lihim siyang umiyak sa ilalim ng isang puno. Doon na isagawa ang hatol, at sa mismong lugar na iyon, nasaksihan niya ang pagkamatay ng lalaking kanyang labis na hinangaan. Mula sa malayo, pinanood ni Legion ang pagbitay na bumasag sa kanyang puso. Ngunit hindi naglaon, nakarinig siya ng maingay na tawanan at ingay ng inuman. Nang lumingon siya, laking gulat niya nang makita ang 3 kaibigan ng lalaking pinatay. Sa halip na magluksa, masaya silang naglalasing, nagtatatawanan, at umiinom ng mamahaling alak na tila walang nangyari. Mariing pumikit si Legion, pagkatapos ay lumakad palayo, iniwan sa likod ang lahat ng alaala at sakit na yon. Ikinwento ni Muyong kay Soren na matapos ang lahat, isang bagay lamang ang nasabi ni Legion, na sa kasalukuyang Jiang Ho, wala nang puwang para sa kabutihan at katarungan. Malalim ang naging sagot ni Soren. Aniya, pinilit ni Legion na manatiling naniniwala sa kabutihan ng mundo anuman ang mangyari. Ngunit mismong Jiang Ho ang siyang nagpabagsak sa kanya, at ginawa ito sa pinakamalupit na paraan. Ipinunto ni Soren na ang pagkakanulo at galit na nararamdaman ni Legion ay tiyak na napakalalim at napakasakit. Ngunit biglang sumabat si Muyong. Sa magalang ngunit matatag na tinig, sinabi niyang baka siya'y lumalampas, ngunit madalas aniyang banggitin ng binatang amo na, ang Jiang Ho ng kanyang ama ay napaka-boring. At kung ganoon, hindi ba't mismong ama ni Legion ang siyang lumikha ng bersyong iyon ng Jiang Ho? Natahimik si Soren at mabilis na napalingon, hindi makapaniwala sa tinura ni Muyong. Mula roon, lumipat ang eksena kay Legion na ngayon ay nagngangalit sa galit. Sa harap niya, nakalatag ang samut-saring kasangkapan ng pagpapahirap na ginamit ni Im Yung-so sa loob ng madilim na silid. Nanatili siyang nakatayo, malamig ang tingin habang sinusuri isa-isa ang mga kasangkapang iyon. Biglang nagtangkang bumangon si Im Yung-so, sugatan ngunit puno ng paghihiganti, at sumugod habang sumisigaw. Agad siyang hinarap ni Legion. Sa malamig at mabagsik na tinig, tinanong niya kung ano talaga ang mga ginawang kasamaan sa lugar na iyon. Ngunit sa tindi ng kanyang titig, paan ng puot at pagnanais pumatay, napipi si Im Yung-so at nanginginig sa takot. Sa pautal-utal na sagot, inamin ni Im Yung-so na sumusunod lamang siya sa utos ng Patriarka Amon, na hindi nasisiyahan hanggat walang pinapatay sa mga humahadlang. Walang sinayang na oras si Legion, agaran niyang sinunggaban ang kanang kamay ni Im Yung-so, ibinagsak yun sa sahig,
at inihanda ang sarili upang putulin ito. Nagsumamo si Im Young-so, ngunit hindi natinag si Lee Jun. Sa isang mabilis na galaw, naputol ang kamay ni Im Young-so. Napasigaw ito ng ubod ng lakas, subalit hindi pa natatapos si Lee Jun. Malamig niyang sinabi na mayroon pang isang kamay na natitira, at agad niya ring pinutol iyon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, sinabi ni Lee Jun nang may pang-uuyam na hindi na kailanman makapagsusulat ang lalaki, kaya't wala na itong silbi bilang isang iskolar. Ngunit hindi niya ito pinatay. Hindi pa. Sapagkat ayon kay Lee Jun, maaari pa rin itong pakan-abangan, bagaman hindi malinaw kung sa mabuti o sa mas masahol na paraan. Ang titig niya kay Im Young-so ay nanatiling matalim, madilim, at nakakatindig balahibo. Samantala, lumipat ang tagpo sa Kedyaman ng New Wind. Doon, makikita si Cha Ryan na inaalagaan ang isang batang nakaligtas mula sa pamayanan ni Lee Ha-jang. Mabuti na lamang at wala na itong lagnat at mahimbing nang natutulog. Ngunit biglang narinig ni Cha Ryan ang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Siya'y napatigil at napahinto, agad na nakilala ang boses na iyon. At totoo nga, dumating ang kanyang ama, ligtas at nakabalik. Agad namang tumayo si Cha Ryan at lumapit na kitang-kita ang pasasalamat sa mukha nang malaman niyang buhay pa ang kanyang ama. Malungkot at puno ng pag-asa, tinanong ni Cha Ryan ang kalagayan ng kanyang ama, at sinagot naman siya nito ng payapa na siya ay nasa mabuting kalagayan. Ipinahayag din na nagulat at tuwang-tuwa ang ina at mga kapatid nang makita ang pagbabalik ng ama. Tumingin ang ama ni Cha Ryan sa kanyang pamilya at sinabi niyang naroon silang lahat. Ipinaliwanag ni Cha Ryan na si Lee Jun ang nag-abiso sa kanya tungkol sa mapanganib na sitwasyon, kaya hiniling niyang pansamantala munang tumira ang pamilya sa Manor New Wind. Dahil sa malalim na pag-usisa, nagtanong si Cha Ryan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Nagkwento ang ama na nakaligtas siya dahil kay Lee Jun at inihayag na siya ay pinakulong sa isang silid sa ilalim ng lupa. Nagtaka at labis na nagulat si Cha Ryan nang marinig ang pahayag ng ama. Sa kanyang puso, naisip niyang kung hindi dahil kay Lee Jun, malamang hindi nila malalaman kung ano talaga ang nangyari sa ama. Napansin ng ama ang isang batang lalaki na mahimbing ang tulog sa kama at tinanong niya kung sino ang bata. Sumagot ang kapatid ni Cha Ryan na ang batang iyon ay nasadyep ni Yuni at Jok Opa, at idinagdag na ang bata ay natatakot at nag-aalala dahil malayo siya sa Cha Ryan. Dahil dito, napagpasyahan nilang dalhin ang bata sa kanilang tahanan. Nang malaman ng ama na si Lee Jun ang nagligtas sa bata, napahinto muna siya at nag-isip. Nagulumihanan siya ng bulong at iniisip kung ilan na bang buhay ang nailigtas ni Young Master Lee Jun at kung ilan ang may utang na loob sa kanya, hindi niya alam kung paano maibabayad ang lahat ng kabutihang iyon. Mahinahon niyang sinabing dapat ring magpahinga si Cha Ryan, at ipinaalam niyang nagpapahinga rin si Lee Jun dahil sa labis na pagod. Pagkaraan, sa isang gabing tahimik na may manipis na ulap ng hamog, naglalakad si Lee Jun sa gitna ng bambukal kasama ang kanyang ama. Tahimik ngunit matatag ang bawat hakbang, na bumabagay sa pag-iindik ng hangin sa mga dahon. Nauuna si Soren at biglang huminto, mababa ngunit matalim ang tono ng kanyang pananalita nang sabihin niyang mabalahibo ang amoy ng dugo sa hangin ngayong gabi. Naunawaan ni Lee Jun ang ipinahiwatig ng ama at tumugon ng kalmado ngunit matatag na ang lahat ng dugo ay kabayaran sa mga kasalanang nagawa. Tumingin si Soren sa anak at nagtanong ng mabigat kung tunay bang naniniwala si Lee Jun na ang pagpatay sa mga itinuturing niyang karapat-dapat mamatay dahil lang sa pagkakaroon ng kapangyarihan ay katwiran. Ipinahayag niya na kung ipagpapatuloy ang ganitong landas, magpapatuloy ang pagdaloy ng dugo sa buong Jiangho. Hindi natitinag si Lee Jun sa paningin ng ama at malalim na sumagot na tinanong niya kung talagang kinapapalubo ng malasakit ng ama ang dugo ng mga tao sa Jiangho. Aniya, mas pinahahalagahan niya ang buhay ng mga walang kasalanan, ang mahihina at walang kakayahan. Kung ang layunin ng ama ay lumikha ng isang Jiangho kung saan hindi na kailangang magdulot ng dugo, handa siyang patayin ang sinumang harang sa daan patungo roon, kabilang ang mga kriminal tulad ni Im Chi-11 o sinumang magtatapang na tumayo laban sa kanya. Napangilabot si Soren, nabuksan ng pananalitang iyon ang pinakamalalim na bahagi ng puso ni Lee Jun na matagal nang nakatago. Huminto sa paghinga ang hangin na para bang nililinas nito ang tensyon na namamagitan sa ama at anak,
na magkatapat silang nakatayo sa gitna ng banayad na paggalaw ng bambo. Nagbulong si Soren sa sarili, hindi matiyak kung galit o lungkot ang nangingibabaw sa kanyang mga mata. Bago pa man lubusang masagot ng ama ang tanong ng anak, dumating si Muyong na humahabol at may bahagyang paghingal, magalang niyang pinutol ang pag-uusap at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Nagbigay siya ng mahalagang mensahe, may nagsiyasat mula sa angkan ng Northern Heaven na naghahanap kay Legion at humihiling ng pananagutan tungkol sa insidente ng pag-atake sa Imyungso. Nanatiling kalmado ang mukha ni Legion at hindi nagpakita ng takot. Sinabi niya kay Muyong na agad siyang pupunta upang harapin ang sugo, ngunit bago umalis ay lumingon siya sa ama at tanong ng malalim kung nais pa rin ba ng ama na pigilan siya. Naiwan si Soren na tahimik at nagulat, waring naguguluhan ang kanyang katahimikan, na nagpapakita na ang kanyang damdamin ay nagugulo at hindi niya mahanap ang sagot sa tanong ng anak.